So, syempre, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Marcos Jr. hawak na ng mga sindikato sa Amerika at ito 4 sa 18 Marine bumaliktad na. So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers, at ito nga pag-usapan po natin itong mga balita ngayon mga banateros, at lalong-lalo na ho dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hawak na ng mga sindikato ng mga Amerikano. Totoo ba ito o hindi? So mamaya po hihimay-himahin po natin yung mga topic na yan, at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-click ang bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga no, mga banateros, mga kabiyaya. Etong pag-uusapan ho natin ay mapatungkol nga po dito kay Marcos Jr. na kung saan ay mukhang binibenta na ho tayo sa mga sindikatos na mga Amerikano. Dahil or bakit? So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kung magsisimula po tayo sa una pa lang na talagang topic at hinala natin na maaari na talaga tayong ibenta ni Marcos Jr. sa mga sindikato, sa mga Amerikano, ay uunahin ho natin sa topic ay yung mapatungkol po sa pagbigay ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte sa ICC. So ikukunik-konekta ho natin yan lahat, no? Todo deny noon si Marcos Jr. mapatungkol na sa ICC na hindi niya daw papasukin dito or hindi niya hahayaan na magasik ng lagim dito sa bansang Pilipinas at hindi niya daw ibibigay si Pangulong Duterte diyan sa ICC na yan. So wala pa rin nangyari mga banateros, ganun at ganun pa rin po ang nangyari, at ang nangyari nga po diyan ay dinala pa rin or kinidnap pa rin si Pangulong Duterte at dinala ho doon sa ICC. So ito naman mga banateros, mga kabiyaya, ang sumunod na ano rito ay yung kay Senator Bato de la Rosa, at delikado nga itong sila Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at iba pang mga senador na kumakampi or nasa kupunan, nasa yung mga politikong kaalyado ng mga Duterte ay maaari na rin maipadala or maibigay ni Marcos Jr. sa mga sindikato sa Amerika. Ngayon nga po, kamakailan lang po ay na-interview namin si Senator Amy Marcos na kung saan ay sinabi niya sa amin, sa tutusin po kung i-replay niyo po yung video na yon, eh 2 beses ho niyang inulit at yung pangalawa ay gumamit na siya ng di umano. Pero yung unang-una niyang sinabi ay sinabi niya ho doon na may kontrata na ang Pacsilica at ang Pilipinas sa mga tatayuan ng mga sa mga lugar na tatayuan nitong Pacsilica na to. So mga banateros, wala ho tayong kaalam-alam na mapatungkol ho nga ho dito sa Pacsilica na to, kung ito ba ay wala nga nilabas ang Pilipinas, kung ito ba ay gaano makakatulong sa bansa natin or ito ba ay magiging malaking purwisyo dito sa bansang Pilipinas. Wala ho tayong alam doon. Ang malupit pala dito, ayon kay Amy Marcos, ay may kontrata ng pinirmahan or may kasunduan na ho ang mga Amerikano at etong ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. na may kasunduan na sila na magtayo talaga dito ng Pacsilica or matatawag sa tutusin nga lang, yung ibang mga Pilipino, ang turing nga po daw dyan ay isa sa mga maituturing na EDCA site yung pagtatayuan ng Pacsilica na yan. So ngayon eto na, mapunta na tayo dito sa pinaka-topic. Bakit natin nasasabing may 3 sindikatong mga Amerikano sa likod ni Marcos Jr. Kamakailan lang po may nagbanggit ho sa amin at talagang maituturing natin na talagang totoo ang kanyang mga sinasabi dahil talagang ito po ay expert, at kung sa source lamang ang usapan ay di hamak na mas marami at kapanipaniwala ang mga source nitong tao na to. So itago na lang ho natin siya sa pangalang Lito Banayo. And sa totoo lang, hindi ako mapagkataguan ng sekreto, pero narinig ko kasi na ikinukwento po off-cam ni Sir Lito Banayo na itong administrasyong Marcos ay kontrolado na ng 3 Amerikano na mga sindikato. Hindi ko na lang po alam kung itatanggi niya ba to or kung ano, pero wala naman ho tayong sama ng loob kay Sir Lito, no. So inilalahad lang natin sa inyo mga banateros. Nung napakinggan ko yung kwento ni Sir Lito Banayo, medyo nagkaroon ako ng idea na baka nga totoo na talagang kontrolado na ng mga Amerikano etong si Marcos Jr. Bakit? Kasi sa pagpapasok mo sa ICC na wala naman jurisdiction dito sa bansang Pilipinas at isusuko mo pa yung mga kapwa mo Pilipino para sa kagustuhan ng Amerika, ay isa na ho yung lihitimong katotohanan na ikaw talaga ay tuta at kontrolado na ng mga sindikatong Amerikano. At ngayon nga, may isa pang matinding balita na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay planong kunin ng Amerika dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo, natatandaan ko po nung mga unang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na gusto siyang ipapatay ng mga Amerikano, na nung mga panahon na yun ay hindi pa nga natin siya pinapaniwalaan. Alam nyo, ngayon po talaga lumalabas ang katotohanan sa lahat ng mga sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon pa nung siya ay laya pa at hindi pa ginigipit ng administrasyong Marcos. Talagang nagkakatotoo ngayon. Talagang yung mga sinabi niya noon about sa Amerika na gusto tayong sakupin ng
mga Amerikano, gusto tayo gawin tayong alipin at nakikipag-ugnayan ang administrasyong Marcos sa mga Amerikanong sindikato ay nagkakatotoo na ho ngayon mga banateros. Tignan nyo ho ngayon, may panakitbutas na naman sila sa mga nagaganap na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga nakawan nila sa pondo ng taong bayan. Kung matatandaan ho natin mga banateros, kadalasan ho na ginagawa ng administrasyon kapag may ginagawa silang kataranduduhan at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay may inilalabas sila na issue na para doon matuon ng atensyon ng bawat Pilipino. Kagaya na lang po ng pagnanakaw nila sa pondo ng 2023 National Budget, 2024 National Budget, 2025 at ngayon na meron tayong 2026 National Budget na nagkakahalaga lamang ha? Oo, nagkakahalaga ng 6 trillion pesos. So maaaring ito po ay isa na namang panakitbutas para hindi natin mapansin na ninanakawan na naman tayo ng administrasyong Marcos. At ito na naman ang isang panakitbutas nila, yung pagbibigay kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano. Dahil alam naman natin na talagang dito ho sa Pilipinas ay wala talaga silang maipakitang sapat na ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy na magdidiin sa kanya sa mga ibinibintang kaso laban sa kanya. At kamakailan lang din kung hindi ho natin nakakalimutan, etong witness na hinaharap ni Senator Risa Ontiveros ay bumaliktad na at itinuro siya at binulgar siya na binabayaran lamang siya ng ilang milyon ni Senator Risa Ontiveros para lang idiin si Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga dyan mga banateros, etong gagang to na senadora na hindi dapat pagkatiwalaan na maging judge sa isang impeachment dahil lumalabas ho na isa siyang one-sided na judge na hindi talaga karapat-dapat sa pagiging judge sa isang impeachment dahil kailangan ho dyan ay maging neutral ka, nasa gitnaan ka ng paglilitis. Dapat wala kang sinasandalan, wala kang pinapanigan sa magkabila ang kampo. At ngayon, obvious po na one-sided si Senator Risa Ontiveros dahil ho dito sa kanyang komento, dito ho mapatungkol sa kagustuhan ng Amerika na makuha si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na natin babasahin ho sa inyo yun dahil nakita naman ho natin kung ano yung mga post niya. Ang may kukomento na lang ho natin dito ay kung kontrolado na ho ng Amerika ang administrasyong Marcos. Sobrang nakakatakot po yan. Sobrang nakakatakot po yan para sa kapakanan ng mga kabataan at mga kababaihan dito sa bansang Pilipinas. Ang hirap niyan mga banatero, sa totoo lang. Biruin nyo, babalik na naman tayo sa sinangunang panahon na under at gagawin na naman tayong alipin ng mga Amerikano. Kasi mga banateros, kung pagdudugtong-dugtungin nyo yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, pagpapapasok ng ICC dito sa Pilipinas, pagpasok na naman ng Paxilica dito sa Pilipinas, talagang grabe na talaga at may mga Amerikano din na nagbubulgar ng mga balitang etong administrasyong Marcos ay hawak na sa leeg ng mga sindikatong mga Amerikano. So ngayon, naisipan na naman siguro nila gawa ng yung impeachment ay parang wala talagang nangyayari at mukhang hindi matatabunan yung pagnanakaw na ginagawa nila dahil kadalasan po sa sinasabi ng mga netizen na etong impeachment ay itigil na dahil napakalaki ng ginagastos po dyan, halos 25 million araw-araw at aabot ng 2 billion plus sa loob ng 92 days. Kaya ngayon, naisipan na naman nila sigurong gumawa ng panibagong diversional tactic at eto na naman ang gagamitin nila, yung issue about kay Pastor Apollo Kibuloy. So, bakit ba nakakagalit to? Unang-una, Pilipino si Pastor. Pangalawa, hindi siya convicted. Pangatlo, kahit convicted pa siya, hindi pa rin siya pwedeng dalhin or hindi pa rin siya pwedeng ibigay sa ibang bansa dahil yan po ay lehitimong Pilipino. At mga banateros, hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy na magpapatunay sa lahat ng bintang ng mga witness na binili ni Risa Ontiveros ayon kay alias Rene na binili sila para lang idiin si Pastor. Hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya. At sa sobrang katangahan ni Risa Ontiveros, ikaw na mismo ang nagbubulgar na talagang totoong hindi ka dapat pagkatiwalaan ng tao. Kaya yung 0.1% na trust rating or survey na nakuha mo sa pagtakbo or plano mong pagtakbo sa darating na 2028 presidential election ay deserve mo yung hayop ka. Sorry bakit ako napapamura? Kasi isipin nyo, Pilipino tayo. So isang senador, inahayaan na ibigay ang kapwa Pilipino kahit sabihin na natin na magkagalit. O sige, sabihin na natin na etong si Marcos Jr. ang nasa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na gusto siyang kunin ng Amerikano, gusto siyang angkinin ng Amerikano, gusto siyang kunin dito sa bansa natin at dalhin doon sa ibang bansa at doon pahirapan at doon litisin. Tanungin ko kayo, papayag kayo? Ako, sa totoo lang, hindi pa rin ako papayag. Kahit sobrang kademonyohan ni Marcos Jr. at sobrang pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan, nasa konstitusyon po natin na at paglabag sa konstitusyon
konstitusyon po natin yung mga ganyang hakbang. At saan ka ba naman nakakita, nakauna-unahan sa bansang Pilipinas at isang presidente na pumapayag na kunin ng mga dayuhan ng kapwa niya Pilipino? Ngayon lang po nangyayari yan. Matagal na rin natin alam mga banateros, mga kabiyaya, nakauna-unahang nagbulgar ng baho ni Marcos Jr. ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy at ang Yesiminay. Kaya nasa playbook talaga ni Marcos Jr. na etong si Pastor ay ipakulong or ibigay sa Amerika. Kaso nagkamali sila. Kasi bakit nadala ng mga anti-Duterte si Pangulong Duterte sa ICC? Kasi wala hong kaso dito si Pangulong Duterte. Yun nga yung kagustuhan ni Pangulong Duterte dati. Nakasuhan siya dito at dapat dito naman din talaga siya litisin dahil lihitimong Pilipino yan. Yun naman talaga ang nakalagay sa konstitusyon mga banateros. Ngayon, bakit hindi madala-dala itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika? Unang-una may kaso ho siya dito pero ulitin ko, wala pong sapat na ebidensya at hindi pa po matatawag na talagang lihitimong talagang nagkasala etong si Pastor Apollo Kibuloy sa ating batas dahil wala nga maipakitang ebidensya at hindi pa napapatunayan na siya ay nagkasala. Ngayon ganito kasi yan, sa sobrang lakas ng impluensya ni Pastor, lalong-lalo na ho ngayon sa mga nangyari na talagang minulat niya ang taong bayan kung gaano kahayop kademonyo ang administrasyong Marcos. Sobrang lakas po ng puwersa ng KOJC or ni Pastor para matulungan si Vice President Sara Duterte at matulungan niya ito sa darating na 2028 presidential election. Alam naman na natin na kapag isa ka sa mga hadlang sa mga plano at sa mga kagustuhan ng administrasyong Marcos at isa ka sa maaaring tumulong na makapagpapanalo kay Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election ay talagang yayariin kanila. At dahil nga walang maipakitang ebidensya laban kay Pastor ay may posibilidad ho na makalaya si Pastor Apollo Kibuloy sa mga ibinibintang nilang kaso. So ayan po yung isa sa pinakaayaw na mangyari ng administrasyong Marcos na makalaya si Pastor at makatulong at maimpluwensyahan ng taong bayan na iboto si Vice President Sara Duterte. Talagang sobrang lakas ng mga Duterte at isa na ho dyan, alam naman ho natin, hindi naman ho ligid sa kaalaman natin na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay isa sa mga tumutulong sa mga pangangampanya ng mga Duterte at talagang alam na, lalong-lalo na ho ngayon alam naman ho natin na marami na talagang nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon tatanungin natin si Marcos, asa na yung pinagsasabi mo sa SONA na mga kurap na mga opisyal na gobyerno ang mga ipinapakulong mo? Asan na? Ang mga pinapakulong mo, katulad na lang ni Pastor. Si Pastor ay isa sa mga lumaban sa mga komunista, mga salot sa lipunan na mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Kaya nga galit na galit din ng mga makakaliwa dyan kay Pastor. At isa rin si Pastor sa mga nakakatulong at sa mga nag-iimpluwensya at talagang masasabi nating nagpapayo sa mga Duterte kung ano ba talaga yung mga dapat at tamang mga ginagawa at mga plano dito sa bansang Pilipinas. Hanggang ngayon kahit na nakakulong si Pastor ay tuloy-tuloy pa rin ang tulong niya sa mga kababayan natin. Tapos yung mga kurap na sinasabi mo na pananagutin mo hanggang ngayon malaya pa rin kagaya ng pinsan mo. Pero itong si Pastor at iba pa kagaya na lang nila Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa at isusunod na nga sila Cayetano at Robin Padilla ay iisa-isahin mong ipakulong at malamang ay baka ibigay mo rin sa mga sindikatong Amerikanong nasa likod mo dahil isa sila sa mga hadlang sa mga kagustuhan nyong panghabang buhay na posisyon sa gobyerno. So ganyan na ho katindi mga banateros, no? Kung sino pa yung nakakatulong sa bansa natin, sila pa yung ginigipit at pinapahirapan ng administrasyon na ito. Kung sino pa yung mga lumalaban sa mga kaliwa, sa mga terorista, sa mga korupsyon, kung sino yung mga taong handang isakripisyo ang buhay nila para lang sa bayan, yun po yung gustong mawala ni Marcos Jr. dito sa bansang Pilipinas. At ito naman, mabalik tayo ngayon kay Senator Risa Hontiveros. Dahil dyan sa ginagawa mo, Senator Risa Hontiveros, alam ko bandang huli magkakakarma ka rin. Itaga mo yan sa bato, hindi kita pinagbabantaan, wala ho akong pagbabanta na sinasabi sa'yo. Pero lahat ng ginagawang mo to ay babalik sa'yo to at itaga mo to sa bato, hindi ka na mananalo kahit kailan. Depende na lang kapag ginawa kang tuta. Sabagay, tuta ka naman na ni Marcos Jr. Obvious naman. Dati sukang-suka kayo kay Marcos Jr. Ngayon, nilalamon nyo na, no? Kadiri kayo. Di, promise, sobrang nakakadiri to. Katulad nitong nila Risa Hontiveros, sobrang nakakadiri kayo. Biruin nyo, ilang beses nyo nang sinuka, ilang beses nyo nang dinura ang mga Marcos. Tapos ngayon, kinakain nyo na. Diba? Mas masahol pa kayo sa mga kumakain ng tae. Pasensya na po, pasintabi na po sa mga kumakain, pasintabi na, sorry. Pero yun po yung totoo eh. Sobrang nakakadiri ho ito si Senator Risa Hontiveros. Biruin nyo, ilang taon nilang winawasak, ilang taon nilang sinusuka ang mga Marcos. Pero ngayon, na napapakinabangan na ho nila, ay kanila na rin sinusuportahan. Ang masaklap dito,
mukha kayong pera. Bakit? Kasi kaya nyo lang naman din sinusuportahan si Marcos Jr. dahil may napapakinabangan kayo. Napapakinabangan nyo siya na matanggal ang mga magiging kalaban nyo sa mga posisyon na hinahangad nyo, sa mga kapangyarihan na hinahangad nyo, at napapakinabangan nyo siya dahil sa perang nawawala sa pondo ng taong bayan. Alam namin na isa din kayo sa mga nakikinabang dyan. Hindi nyo naman gagawin yan eh. Hindi nyo naman gagawin yan ganyan ka mga kabulastugan na ikakasira ng mga pangalan nyo kung hindi kayo nakikinabang sa pera namin. Kayo mga banateros, papayag kayo na ganyan. Katulad na lang yan nila Senator Bato de la Rosa. Ilan milyon tayong bumoto dyan. Pero ang gagawin dahil hindi nga siya kaalyado ni Marcos Jr. ay ibibigay lang siya sa mga sindikato ng mga Amerikano. Dahil gusto ng Amerika na sakupin tayo dito. Inuunti-unti na tayo. Ito pa yung pinaka nakakatakot dyan. Kung yang sila, Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano, Robin, Pangulong Duterte, at Pastor Apollo Kibuloy, na alam naman natin na mga kilalang mga personalidad dito sa bansang Pilipinas ay naibibigay at maaari nilang ibigay sa mga sindikato ng mga Amerikano, ay what if pa kaya tayong mga ordinaryong mga Pilipino? Diba? What if pa kaya tayo? So, kung yan ngang mga tao na yan ay mga kilalang personalidad, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Na 'di ba na isang pitik, isang ano lang tayo diyan, wala na. Hindi natin sila kayang labanan. Yun na lang talaga yung nakakatakot diyan, mga banateros, mga kabiyaya. Kung yung mga tao na yan kayang-kayang ibigay ni Marcos Jr., what if pa yung bansa natin? At ngayon nga, 'di ba, kaganina, katulad ng sinabi ko na yung paksili ka na yan, ay may kontrata ng pinag-usapan si Marcos Jr., ay baka kapag halimbawa na wala talagang maidulot na magandang ibubunga yung faksilika na yan dito sa bansang Pilipinas at halimbawa ipaalis yan or tanggalin dito sa bansa natin, paano matatanggal yan kung yung lupa na pagtatayuan ng faksilika na yan ay binenta na pala. Grabe, no? Tindi talaga. Tapos sobra akong tawang-tawa dito kay Senator Risa Ontiveros. Talagang grabe sa kademonyoan. Tapos sasabihin mo para ka sa kapakanan ng kabataan at kababaihan. Bakit? Yung korupsyon ba na nangyayari sa Pilipinas, hindi ba nakakasira sa kapakanan ng kabataan at kababaihan? Hindi ba ganon? Kung talagang minamahal mo yung trabaho mong yan, unang-una, hindi ka dapat dumidepende sa kagustuhan